Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Israel. Ang tanging Hudyo po ng Calvary Temple. Praise God. Sino po ang blessed? Magsabing praise Jesus. Palakpakan po natin ang Lord. No? Natapos na po yung ulan na napakahaba po. Nakapagpalangin ako po siguro ng underwear kanyan. Praise God. God is good. Amen. God is good. Nasa pangalawang pag-aaral po tayo ng buwan na ito ng September. Last week po napag-aaralan po natin about the faith or unfailing faith of John the Baptist. May mga revelation din po doon, pero hindi ko na po patatagalin ngayon para mas marami pa po akong maibahagi po sa inyo. Ang ngayon po is the unfailing faith of a Roman centurion. Ang Roman centurion po, ito po ay isang sundalo na may hawak po at least 100 soldiers under him. Kaya nga po, centurion from the Latin word centum, ibig sabihin 100. Kaya yung century, hindi po yan tuna. 100 years ang ibig sabihin po ng century. Amen. Bagamat pangalan po ng yan, ng ulam natin kapag walang lutong ulam. Praise God. So, pwede po siyang umawak ng hanggang 300. Ganyan po ang centurion. Under po sila ng legion. Ang legion po, meron siyang hawak na 5,000 soldiers. Ibig sabihin po, meron siyang 10 centurion. Ang centurion po, yan po ang mga nasa front battle lines. Kung baga po ang mga yan, hindi mo mabiro po yan talaga matindi lumaban yan. Manumano po noon. Manumanong espada, manumano po lahat, wala pong barilan noon. Ganyan po katindi ang Roman centurion at during this biblical times, iba ang ugali ng mga Roma. Matataas din po ang tingin nila sa sarili nila because during this time, sakop po nila ang halos buong mundo. Europe, Africa, Asia, Middle East. Sakop po nila yan at nasa kanila po ang power po during the time of Jesus. Kaya nga po itong Roman centurion pong pag-aaralan po natin, bakit kakaiba siya, bakit po siya merong faith. I'm sure marami nabasa nyo na ito. So, ang mga Roman centurion din po pala ay mataas po ang sahod nila. Kaya nga po sila nasa front line. Mataas po ang sahod po nila at hindi po sila pwedeng mag-asawa, I think until 27 years ng kanilang service. Ganyan po sila, dapat dedicated sila sa kanilang bansa. Ipagtanggol muna, lumaban po muna ng maraming giyera. Kaya marami po silang nasakupan na bansa. Anyway, so much for that. Ang pag-usapan naman natin about sa pananampalataya po nitong sundalong ito na napakatapang, napakagaling po, pero meron po siyang mahabaging puso. Let me begin with Matthew chapter 8, verse 5 to 13. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Verse 13, then Jesus said to the centurion, go, let it be done as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you, praise you, worship you once again for this gathering na nandito po kami, Panginoon. We are gathered here as one family to bless your holy name, to worship you, and to thank you for your goodness and faithfulness. We allow you, Holy Spirit, once again, Lord, na turuan niyo po kami sa iyong mga salita. I-reveal niyo po, Panginoon, ang dapat naming matutunan about the faith of this centurion, bagamat hindi siya Hudyo, Panginoon. He was a Gentile, and yet, Lord, pinasulat mo siya, Holy Spirit, sa Bible upang matutunan po namin kung paano manampalataya, kung paano ang pananampalataya niya noon. Salamat po, Panginoon, and as we believe, receive your powerful word
word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people, because you have said in your word, signs and wonders will follow them, they that believe. And I do believe, Lord, something good is going to happen tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Lord. Hallelujah. Ang account po ang kwento ng centurion ay matatagpuan din po sa Luke chapter 7, 1 to 10. Kung mapapansin niyo po, ang mga narrative na pag-uusapan po natin dito sa New Testament, napaka-iksi po nila and yet powerful. Unlike yung mga narratives in the Old Testament na pag-usapan po natin, talaga pong napakahaba po nila. No? Meron pong mga 20, 30 chapters yung ibang kwento. But anyway, kahit maiksi po ito, this is so powerful na atin po mapag-aaralan. Tignan po, basahin ko muna po itong Luke 7, 1 to 10 para ma-distinguish po natin kung ano po yung kulang sa Matthew at kung ano kulang sa 7 para mapagsama po natin, makuha po natin ng buo yung kwento. Sabi po dito sa Luke 7, 1 to 10, when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion's servant whom his master valued highly was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. So tingnan niyo po, doon sa Matthew po, parang ang pumunta yung centurion mismo sa harapan ni Jesus. Pero dito po, nag-request siya sa mga kaibigan niyang mga Hudyo na pwedeng pagsabi niyo kay Jesus na puntahan niya ang aking servant para pagalingin niya. Mali ba, ito po yung iba sinasabi po nila, so hindi consistent ang Bible. No, iba lang po pagkakakwento. Kung minsan, pare-pareho po tayong nanood ng isang movie, pero iba-iba po ang pagkakakwento po natin. But the essence, the substance, the meaning, nandoon. Wala pong paglilin lang doon. So walang paglilin lang po dito, walang mali dito kay Matthew, walang mali kay Luke 7. So iba lang po yung mga point of views po nila, iba po yung pagkakakwento. But the main point po dito kasi, yung kung papaano po nanampalataya yung centurion. So tuloy po natin, verse 4, sabi, and when they came to Jesus, yung day po dito, yung mga Hudyo, they pleaded earnestly with him, this man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue. Sabi po ng mga kaibigan po niyang mga Hudyo, deserve kang, dapat mo nga puntahan itong centurion ito, bagamat Roman siya, pero alam mo, ito mahal niya ang ating bansa at tinulungan niya kaming itayo ang mga synagogue. Ano po ang synagogue? It's a small building kung saan po nila nagagather po sila to worship and to study the Word of God. Yung, particularly ang Torah. So, para po siyang small church na building. So tumulong po ang centurion po dito. That means ang centurion po dito, rinirespeto niya ang mga Hudyo. And then, ang sabi po dyan, so Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him. So, nakita niya, kasama niya mga kaibigan niyang Hudyo, and then, sinabi pa niya sa mga friends niya na puntahan niyo si Jesus, hindi ako karapat-dapat na pumunta siya sa akin. Sabi niya dito, so pinasabi niya sa mga kaibigan niyang pangalawang set ngayon, so nakukuha niyo po yung kwento. No, pangalawang mga pinadala niya po mga kaibigan, sabi niya, Lord, ang pinasabi po niya, ito po yung mga salitang dala-dala nila, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Hindi po ako karapat-dapat na pumunta kayo sa aking bahay. And then verse 7, sabi niya, that is why I did not even consider myself worthy to come to you. Kaya nga, hindi ako ang lumapit sa iyo, Panginoon, kasi hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ito po yung daladalang salita ng kanyang mga kaibigan. So, but say the word and my servant will be healed. Ang request na lang niya, sabihin niyo lang, Panginoon, na gumaling siya, gagaling siya. And then verse 8, for I myself a man under authority with soldiers under me, I tell this one, go, and he goes. So pareho po sa Matthew po yan. And the one come and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. And then verse 9, when Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel.
When the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Anyway, tignan po natin ano po yung makukuha po nating mga lessons. Marami po tayong makuha lessons dito. And again, concentrate lang po tayo sa tatlo dahil limited po ang time po natin. So number one, napapag-aaralan po natin, this Roman centurion had unfailing faith in God because number one, he loved the people of Israel. Paano meron kang faith dun sa loving the people of Israel? Kasi ito ang sinabi ng Panginoon. Tingnan muna po natin, balikan natin yung binasa natin kanina sa Luke, verse 3 to 5. The centurion had heard of Jesus, sabi ho dyan, and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, this man deserves to have you to do this. Bakit? Because he loves our nation, Israel, and has built our synagogue. So isang pananampalataya po ng isa pong Roman centurion na pinakita niya ang pag-ibig niya, ang pagmamahal niya sa bansang Israel by helping the Jews build their synagogues, ang kanilang worship center, mga worship buildings po nila. And then, this is very important po kasi na makikita po natin dito na talagang ibig sabihin po nito, naniniwala ang centurion na totoo ang Diyos ng mga Israel. Bakit na ikaw na isang sundalo na napakatapang na marami ka ng napagtagumpayan na gera, bakit ganyan mong tutulungan ang mga, tsaka po sila, may mga maraming Diyos po ang mga Rome. Mga Romans po dito, na marami silang, sina Zeus, sina Jupiter, sina Venus, sina Aster, marami po. Pero bakit kung loyal po ang centurion na ito sa kanyang religion, doon sa mga Diyos-Diyosan po nila, hindi niya tutulungan ang mga Hudyo na mag-build ng worship, worship building po nila. Kaya po tinulungan, that means naniniwala ang centurion na ito na ang mga Diyos ng mga Hudyo ay buhay at totoo. So ito po ang pinakita niya. In other words, binless po ng centurion ang Israel. Remember, kapag binless po natin ang Israel, God will bless you. No, ito po yung makikita po natin, nung dineclare po ng Lord ito, isa sa mga covenant ng Lord kay Abraham, sabi po sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you. Kausap po ni Lord dito kay Abraham, yung yuho dito, hindi lang siya, yung buong sanlahi po niya hanggang ngayon. Kaya nga po, sa top 100 billionaires, yung research ko po more than 5 years ago, 40 po doon mga Hudyo. Billionaires around the world. Did you know ang may-ari ng Facebook, Hudyo po siya? Si Zuckerberg. No, marami po ako pwedeng mabanggit na pero hindi ko lang memorize. Marami pong mga Hudyo na nasa top po sila. Ang pinakamagaling na mga musician, Hudyo po sila. Number 1 na violinist, na katulad po nung nagba-violin po natin, isa pong Hudyo. Marami po. Number 1 scientist, Hudyo. May flying car na po sila doon, meron po silang Iron Dome, na kahit po libu-libong mga missile or rocket ang bumagsak sa kanila, na poprotektahan pong Israel, walang ganyan ang Amerika, walang ganyan ang sinumang bansa. Ang pinakamatalinong tao na nasa Hudyo, marami pong scientists sa kanila. Ang gamot sa cancer, nasa Israel. Kaya nga nagpunta po si President Duterte doon, paglabas po niya, bumata ang niya. Nandun po yung very effective stem cell po nila. Pinagpala po ng Diyos hanggang ngayon, ang Israel. Tayo rin po pinagpapala tayo dahil pinagpala natin ang Israel noong 1948 na tayo yung last na bumoto para maging nation ng Israel. Mabalik po siya. Matupad yung prophecy na ibabalik ng Diyos ang bansang Israel. For almost 2,000 years, walang bansang Israel. Marami pong nagulat po doon. Tayo rin po ang kumupkop during the Holocaust ng panahon po ni Hitler na pumatay po siya ng 6 million Jews. Na yung 1,000 Jews po dito, ang bansang Pilipinas lang, through our President Manuel L. Quezon, tinanggap.
kung bakit napakakurakot po ng ating nasa top 5 pinakakurap ang Pilipinas sa buong mundo. Pero kahit kurap po ang Pilipinas, makita po natin kung gaano po tayo pinagpapala pa rin. Tingnan mo katabi mo, di ba pinagpapala yan? Filipino yan. Kasi po, ang Diyos, tandaan niyo po ito, tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kasi kapag hindi tinupad ng Diyos ang kanyang salita, magiging sinungaling ang Diyos. Ang Diyos hindi po siya sinungaling. Tapat po siya. Kaya ang sabi niya, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Alam po natin ang nangyari sa bansang Iran noong nakaraan. No, kung ano pong nangyari sa kanilang president, tawag sa kanila prime minister o hari, kung ano man po. Na ano po ng helicopter, pati po yung mga high officials. No, iba pong kumilos ang Diyos. Mapapanood din po sa mga YouTube kung sino po yung nagmak sa Panginoon. Meron po mga Muslim, minak po si Jesus. Right on the spot, namatay po sila. Marami pong ganyan. Hindi lang po ito nilalahad ng media kasi ang media, control po yan ni Satan. Yung gusto lang po nilang ipalabas, hindi po patungkol kay Jesus. Remember that, wag po tayong, para conspiracy theory. No, hindi po ito conspiracy theory. Ito po ay talagang nangyayari. Sinabi po ni Paul, this God of this world, si Satan po, yung sistema ng mundong ito, kontrolado ni Satanas. Ninilin lang ho tayo sa maraming bagay. Kaya nga po, marami pong nag-curse sa Israel, napapahamak po sila. And I hope itong mga presidente po natin, mga susunod pa, patuloy po sila talagang galangin ng Israel. Kasi baka meron po na galit na sa Israel. Kasi mape-persecute po ang Israel niyan in the last days. Ngayon po, pinapersecute na nga eh. Araw-araw may giyera. Sabi ng Lord, whoever curses you, I will curse, and the peoples on earth will be blessed through you. Ang blessing po dito, yung pong si Jesus lumabas po sa lahi ni Israel. Because of Jesus, buong mundo po blessed po. Tingnan niyo po, hindi man po talaga ang birthday ng Lord, hindi man December 25. Pag dumarating ang Pasko, sa atin ngayon po, ber pa lang, no, nagkakaroon po ng, ang tawag dito, pag-ibig ang mga tao, no, sa buong mundo because of Christmas. Nagkakaroon po ng kapayapaan because of Christmas. And meron pong mga history of wars na tumigil po because of Christmas. When somebody sang a song, Silent Night. No? May nasa history po yan, wala lang po akong oras. No? Peoples of the earth will be blessed because of Jesus. Isa pong Hudyo si Jesus. Kaya nga po, we need to bless Israel. And did you know, tinutulungan din po natin ang Israel. Kasi sabi ni Paul, nung time po ang gospel, ang salvation nang galing sa mga Hudyo, na ano ba, ang tawag dito, keng kapangpangan, sobra ba? Sobra ba kung tulungan niyo ng finances ang Israel? Alam niyo po, mas mayaman ang Israel. But we have decided sa ating pong pastoral staff leadership na somehow maghanap po tayo ng isang organization, ng isang Israelite na tumutulong sa Israel para makapagbigay po tayo ng finance para lalo po tayong mabless. Because sabi ng Panginoon, I will bless you. Kapag pinless mo ang Israel, may bless ka. At marami pong nag-bless po sa Israel. In the Bible, gusto ko pong pakita sa inyo si Rahab. Kilala niyo po si Rahab? A prostitute sa Kainaan. Nung nagpadala po ng 2 spies si Joshua, at napag-alaman po ng hari po doon, nagtago sila sa bahay ni Rahab, the prostitute. Tinago niya at buhay po yung 2 spies na yun because of Rahab. Sabi ni Rahab, alam namin na binigay ng Diyos ang bansang ito sa inyo. Ibig sabihin po, merong propetang pumunta ng Canaan na umalis na kayo dyan dahil ang bansang yan para sa mga Israelita. Papunta na sila dyan. Kung di kayo aalis, mamamatay kayo. So alam po, isang prostitute, alam po niya ang balita. Ibig sabihin, mayroong propeta pong nagsalita sa kanila. Pero sabi niya, pagdating nyo dito, spare nyo kami, huwag nyo kaming patayin, ako at ang aking pamilya. Ang sabi ng 2 spies, maglagay ka ng red scarlet sa bintana mo. At ikaw lang at ang pamilya mo, huwag kayong lalabas during the war, maliligtas kayo. And to make the long story short, si Rahab po, lola ni David. Isang prostitute. Hindi po totoong paborito ng Diyos ng mga Israel. Ginamit po niya si Abraham, sa lahi ni Abraham, lalabas po ang isang Mesaya.
Pero lahat ng tao sa mundo, Pilipino man po, no, Aita man, no, Ilocano, Ilonggo, lahat po, no, Japanese, Chinese, mahal ng Diyos. For God so loved the world. Ang bawat isa po sa atin dito, kayo pong mga first timer, mahal po kayo ng Panginoon. Hindi aksidenteng nandito kayo. Nais po ng Diyos na magkaroon po kayo ng kapayapaan. Kahit may mga pagsubok, may mga problema, nais ng Diyos maranasan po niya ang pagliligtas niya, ang kapayapaan at kagalakan na nasa ating Panginoon. Lahat ng tao mahal po ng Diyos. Kahit po yung napakasamang ugali na kilala nyo sa trabaho nyo, kapitbahay nyo, inililipat yung basura sa bakod nyo, mahal din po ng Diyos yan. Kahit po yung nagmamarites sa inyo, mahal din po ng Diyos yan. Kaya lang nadidemonyo lang po sila. And that's why we need to pray for them at ano po sila. So dito sa Hebrews 11:31, sabi dyan, it was by faith that Rahab the prostitute, nanampalataya si Rahab na ang Diyos ng Israel siya ang tunay na Diyos. Kaya nga po linigtas ang dalawang spies. So sabi dyan, it was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God. So nag-refuse po yung mga Canaanites, kaya namatay po sila. Alam nila na dapat na silang umalis, pero hindi sila umalis. For she had given a friendly welcome to the spies. So, and that's why, ang centurion pong ito, na blessed po siya because he loved the people of Israel and he helped build their synagogues. So God blessed those who bless Israel. Number 2, the Roman centurion had failing faith in God because he valued the life of his servant. Pinahalaga niya ang life ng servant niya. Kung baka po ma-confuse kayo kasi may mga nagpipreach ang servant daw po dito, hindi talaga servant dahil ito ay anak niya. Kasi po doon sa Matthew, ang Greek word po ng servant doon is pais, ibig sabihin po little boy. Pero ang servant po sa Luke is doulos, ibig sabihin po talaga servant. No, meron pong doulos ship. Ang ibig sabihin po ng doulos is servant. So hindi consistent. Ang pwede mong dito interpret yung servant po ng centurion, kasi hindi siya pwedeng magkaanak or pwede siya magkaanak dahil immoral nga po sila, pero hindi niya pwedeng pakita na anak niya, kundi lagot po siya sa hari dahil bawal silang mag-asawa, magkapamilya for 27 years. Now, maaring ang servant niya ho dito, servant boy po siya. Yun po ang ano ho dito. Kasi servant, ang sabi ni Luke, young boy ang sabi ni Matthew. So it is a young servant ang hinihiling na gumaling ng centurion na ito. Ibig sabihin batang paslit lang po, pero ganun na lamang po, ito pong napakatapang na centurion na marami niyang pinagdaan ng gera, ganun na lamang po yung habag niya sa kanyang katulong lang na servant boy. Ito pong centurion na ito. Ang sabi po, balikan po natin ng Luke 7:2, there a centurion servant whom his master valued, hindi lang basta vinalue niya, valued highly. Pinahalaga niya masyado. No, isang katulong lang niya, pinahalaga niya masyado, was sick and about to die. Ito ang nais po ng Panginoon, na mas bigyan po natin ng halaga ang kapwa natin kesa sa sarili po natin. Yung iba hindi nag-i-amen kasi po mas mahalaga ang sarili po natin. In the last days, people will be lovers of themselves. Ang sabi po, I think 2 Timothy chapter 3. Marami po ngayon, mas mahal nila ang sarili nila. Mga narcissistic po sila. Ibig sabihin po, masyado nilang mahal, believe sa sarili pong. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse 3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Huwag kayong gumawa ng pangsarili nyo lang. O yung dahil sa kayo'y nasa position. Kung minsan, halimbawa po, no? Kahapon po sa aming meeting, CU po namin sa pastoral staff, nabigay ko pong halimbawa ito. Halimbawa sa grupo nyo lang, whether sa klase or sa work nyo, magsaset kayo ng party or outing. Sigurado, kung leader ka, ilalagay mo yan dun sa convenient sa time mo at schedule mo. Tapos sasabihin ng marami, hindi po kami pwede sa ganyan. Ay, yung hindi pwede, ang tawag doon, vain conceit.
Pero sabi po ng salita ng Diyos, in humility, value others above yourselves. Value others above yourselves. Kahit po parang hindi convenient sa iyo dahil mas mahal mo ang iba. No, this is loving your neighbor as yourself. Sabi diyan, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Kailan po natin tinignan yung interest ng iba? Alam niyo po kung ganito ang ugali po natin, sa tahanan pa lang walang mag-aaway. Bakit may nag-aaway po sa tahanan? Kasi tinitignan po nila yung self-interest po nila. May garabyado ko. Yako nang gagastos. Kapagal ko na. Yung mga ganyan ho. Kaya nga tinuruan po tayo ng Lord na pag-aralan po natin na to deny ourselves. Because the main problem of man is not Satan. The main problem of man is not the demons, it's not the devil. The main problem of man is ourselves. Kapag masyado kang naging makasarili, ourselves can be our false gods. Na nagiging Diyos ang sarili po natin. Kaya yan po ang tinuturo ng Bible. Ang centurion po, he feared God, kaya po kaya po niyang mahalin ang kapwa niya higit sa sarili niya. I think siguro matagal nang may karamdaman ito kaya nga awang-awa na siya. I think nagastos na ang centurion, nagtingin-tingin na siya ng kung sino-sinong manggagamot noon, mga herbalist pa ho noon. Wala pong more than 100 years pa lang po ang synthetic po natin. Isa pa rin pong wala tayong magawa, no? Pero isa rin po yan na panlililang po sa atin. Wala tayong magawa, yan po yung pero salamat na lamang po kahit synthetic ang iniinom natin, pinoprotektan tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, yung iba po, 20 years nang merong nangahos kanita, maintenance, pero walang side effect because of God's grace. Amen. Ganyan pa man, pinatingin po ng centurion na ito, I do believe sa maraming manggagamot na gumastos na siya. Kasi hindi po niya na talaga pong umuungol sa sakit ang kanyang servant. No, kaya nung mabalitaan niya, when he heard about Jesus healing the sick, tandaan niyo, ang alam niya lang kay Jesus, mabuti, no, mabait ang Panginoon na pinapagaling niya kahit sino. When he heard about Jesus, yun lang po ang faith niya, ay kausapin ko nga itong aking mga kaibigan na Hudyo, na kausapin nila ang kalahi nilang Hudyo na pagalingin ang servant ko. So he learned to love his neighbor. And this is the law of Christ. This is the royal law. Saan po natin makikita yan? Galatians 6:2. Carry each other's burdens. Buhatin natin yung mga problema ng isa't isa sa atin. Alam niyo po kapag nagtulungan po tayo sa problema, kaya nga ito po yung essence or importance of having a CU, Calvary Umpukan Family. Kasi po kapag meron kang Calvary Umpukan Family, ang unang tumutulong sa iyo ay ang mga Calvary Umpukan Family mo. Marami na pong nakaranas niyan. Kaya kung hanggang ngayon tamad ka pang magumpukan, you are missing a big blessing sa iyong buhay. You are missing a big blessing. And I hope mag-decide ka na after this service, maghanap ka na ng forerunner mo. Para kapag nagkasakit ka, meron kang problema, meron kang agad na natatawagan. Kasi po, kapag ikaw lang mag-isa, mabigat ang problema. Hindi kasama ko na po si Jesus. Totoo po yan. But no man is an island. Nais po ng Lord, meron kang ka-fellowship. Hindi sinabi ng Lord, kasama naman kita kahit hindi ka mag-fellowship. Hindi po. Ang sabi ng salita ng Diyos, let us not stop meeting together. That means fellowship. Lagi po tayong magkita-kita para pasiglahin, may strengthen yung faith ng bawat isa. Alam niyo po yung synergy? Ang synergy po, yung halimbawa po, kaya mong buhatin yung yung isang sakong bigas. Pero kung dalawa kayong magbubuhat, kaya niyong magbuhat kahit 3 sakong bigas. Yun po tawag ng synergy. Yung power mo at yung power niya, pagsamahin niyo, mas marami kayong nagagawa. Kaya carry each other's burden, sasabi ng Panginoon. So maging yung synergy na sa Bible. Sabi po dyan, and in this way, you will fulfill the law of Christ. That is the law of Christ, na magtulungan ang bawat isa sa atin.
Alam niyo po, tandaan niyo ito, mas maganda nang ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Kapag ikaw ang tumutulong, ibig sabihin, lagi kang may pangangailangan. Pero by faith, kahit maliit lang ang pera mo ngayon, kapag nag-start ka, magbuhat ngayon, Lord, ako ang tutulong. I-increase po ng Lord yan. Ibig sabihin, ikaw ang pinagpapala. Mas maganda nang ikaw ang bumibisita sa hospital kaysa ikaw ang binibisita. Mas maganda nang ikaw ang tawag ho dito, ikaw ang bumisita sa mga bilangguan kaysa ikaw ang nakabalanggo. Amen po. Sabi ng Lord, nung ako ay nasa bilangguan, binisita niyo ako. Doon sa mga kambing, nung ako ay nasa bilangguan, hindi niyo ako binisita. Nung ako ay nasa baling ng karamdaman, hindi niyo ako pinuntahan. Kung anong ginawa niyo sa kapwa niyo, ginawa niyo rin sa akin. Kung ano yung hindi niyo ginawa sa kapwa niyo, hindi niyo ginawa sa akin. No, nasa Matthew 25 po yan. Kaya nga po, carry each other's burden. This is the law of Christ. James 2:8. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself. This is the royal law. This is the law of Christ. Love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, kung paano mong inaalagaan ang sarili mo, ganun mo rin dapat alagaan ang kapwa mo. Di taklaro yung mga kinila rin mga amen. Hoy kayo. Ang sabi po dyan, you are doing right when you love your neighbor as yourself. Romans 13:10, love does no harm to a neighbor. Alam niyo po, yung love, pag hindi ka mali kapag ikaw ay nag-ooperate sa love. Love according to the Bible, not love according to the LGBTQIXYZ. Kademonyohan po ang alam nila ang mga yan. Mahal natin sila. Pero yung sexual, yung mga act po nila, that is demonic. Ang love po, true love, hindi kailangan ng sex. Ang sex, regalo po yan between a man and woman in the bondage of marriage. Uulitin ko po yan. Yung sex, regalo po ng Diyos. It's a beautiful thing. But, within, sa loob lang, with the bondage of marriage, sa loob lang ng mga taong kinasal na babae at lalaki. Hanggang may na kayo mag-amen? So love does no harm to a neighbor, therefore, love is the fulfillment of the law. Amen. Alam niyo po yung law, kung gaano karami? 613. Kung meron kang pag-ibig, na-fulfill mo na daw ang law. Ganito po katito. Kaya nga, yung unfailing faith is loving your neighbor as yourself. Kung ang ibig sabihin po, kung meron ka talagang pananampalataya kay Kristo, kaya mong ibigin yung kapwa mo kahit yung umaaway sa'yo. Kaya nga, love your enemy. Amen. Love your enemy. Pastor, yung asawa ko, lagi akong inaaway. Sabi nga ng Bible, love your enemy. Naninibago siguro asawa mo. No? Ba't napaka-sweet mo ngayon? Kasi sabi ng Bible, love your enemy. Muna sasabihan ta. Sula po lang rin pinggan, balam ka lang. Balam, UFO lang dadapo kaya ka. Now, number 3. The Roman centurion had unfailing faith in God because he believed Jesus and the power of His word. Nakita po natin yan. No? Anyway, ulitin po natin ito. Una, mapapansin nyo po sa mga binasa natin, paano siya naniwala kay Lord, in-address niya ang Lord as Jesus. During the time of Jesus, ang hindi naniniwala sa Kanya, ang address po sa Kanya, ang tawag sa Kanya, Rabbi. Ibig sabihin po, teacher. Ang mga disciples, sinatawag din po siyang teacher, pero tinatawag din po siyang Lord. Isa lang pong disciple ang hindi tumawag sa Kanyang Lord. Sino po yun? Si Judas. Rabbi, kanya, sabay kiss. Kinis niya si Jesus. Rabbi lang ang tawag kasi hindi naniwala si Judas hanggang sa huling hininga niya na siya ang Messiah. Sayang po. No, alam niyo po kung naborn again si Judas, maraming pangalan ngayon, Judas. Ewan ko, no? Abnormal na ka mo nung inga po mo, yung anak mo, di namin lagyo, Judas. Hoy, Judas! Mag-pray na ka. Ang pagit po ano yun. No? Anyway, dito po sa Matthew 8:6-8, sabi diyan, Lord, ang sabi po ng centurion,
He said, my servant lies at home paralyzed, suffering. Ito nga po kaya awang-awa siya. Suffering terribly. Sa King James po, King James, sick with the palsy, sabi po niya. Grabe po, paralyzed po siya, pero umuungol sa sakit. Sabi ng Lord, shall I come and heal him? Now anyway, yun lang po gusto ko dito. Sabi niya, the centurion, verse 8, replied, Lord, na naman po, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Nagpakumbaba po. Tinawag niyang Lord, nagpakumbaba. Pag sinabing Lord in the Bible, ang ibig sabihin po, Master. Ibig sabihin po, pag Master, siya ang nasusunod. So, hindi po pwedeng sagot mo kay Lord, dapat po laging yes, Lord. Pag sinabi ng Lord, yes, Lord. Pag sinabi mong no, Lord, nagko-contradict po yon. Hindi mo pwedeng tawaging Lord na sasabihin mo lang no. Sabihin mo na lang no. Ibig sabihin po noon, hindi kanya disciple. Hindi mo siya Lord. Wala pong disciple, follower, believer ng Lord na magno-no sa kanya. Lahat tayo, yes, Lord po tayo. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Dito rin po sa Luke 7:6-10, no, tignan po natin. So when Jesus went with them, he was not far from the house when the centurion sent friends to say to him. So nakita niya, totoo nga. Siguro nagulat siya. Papunta nga si Jesus dito. So sabi niya sa mga kaibigan niya, sabi niyo, wag nang pumunta si Lord dito. Sabi niya, ito ang sabihin niyo. I do believe, dinictate niya, Lord, don't trouble yourself for I do not deserve to have you come under my roof. Huwag niyo po abalahin ang sarili niyo. Hindi po ako karapat-dapat na tanggapin kita sa aking tahanan. Ganito po, kababa ang tingin ng centurion compared po niya kay Jesus. Remember, ang centurion po ito, kumbaga po sa panahon po natin, siguro ang position nito nasa captain, makanyan, captain na siya. Ganito po. Pero mapagpakumbaba pa rin ho siya. Verse 7, sabi diyan, that is why I did not even consider myself worthy to come to you. No, hindi ko man kinonsider na ako lumapit sa iyo. And then sabi, but say the word. Ito po yung ng centurion. He believed Jesus and he believed in the power of the word of Jesus. Say the word, Lord. Sabihin mo lang, Panginoon, na gumaling ang servant ko, gagaling siya. Bakit? Sabi po niya sa verse 8, for I myself am a man under authority with soldiers under me. Ako'y nasa pailalim ng legion na leader ko, na general. Ako rin, merong hinahawakan na tao. I am in authority. Ang sabi po niya, pag sinabi ko sa aking isang tauhan, go, and he goes. Pumunta ka doon, pumupunta siya. And then sabi niya, pag sinabi kong lapit ka, lumalapit siya. I say to my servant, do this, gawin mo ito, and he does it. Ang sabi po niya. And then verse 9, excuse me po. When Jesus heard this, he was amazed at him. Sa ibang salin po, he marveled. Ang sabi po, nung narinig nito, sabi po niya, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Narinig niyo yun? Dindam niya. Narinig niyo? Wala pa akong nakitang pananampalataya sa inyong mga Hudyo na merong ganyang great faith. In the Bible, in the Gospels, dalawa lang po ang taong sinabihan ng Diyos, ng Panginoon, na great faith. Ito pong centurion, yung isa, yung Canaanite o Syrophoenician woman, na pag-aaralan po natin sa mga susunod na mga Sabado o Linggo kung hindi pa darating si Jesus. Dalawa lang po. At kang mangha-mangha dito, hindi pa sila mga Hudyo. Mga Gentile po sila. Kaya sabi niya, nung narinig po niya, siguro sabi ni Jesus, wow, narinig niyo yun nung sinabi niya? Sabihin ko lang daw. Hindi niya. Kasi po ang mindset ng mga tao dito, kailangan pumunta si Jesus, i-lay hands niya ang tao para gumaling siya. Pero matindi po ang pananampalataya ng centurion, just say the word, Lord, and my servant will be healed. Just say the word. Ganito po ang paggalang po niya. Kaya Jesus marveled. He was so amazed. Ang sabi po dyan, then the man who had been sent returned to the house. Yung pagdating po ng mga remember, inutusan lang. No? So sabihin nyo sa kanya kung anong pananampalataya niya mangyayari. Pagdating po ng mga taong inutusan niya, magaling na po yung servant. Because naniwala
nagtiwala po ang centurion kay Jesus maging sa kanyang word. Nag-abide. In other words, nag-abide po siya, nag-remain siya kay Jesus at nag-abide siya sa word. Alam niyo po saan po yun? Sa John 15:7. Kung memorize po, if you abide in me, or if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever. Sabi niyo po, whatever. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Anong ibig sabihin po nito? Yung iba po, naniniwala lang kayo kay Jesus. Pero wala kayong alam sa mga pangako ni Jesus. Wala kayong pinanghahawakan na word. Hindi po pwede yun. Dapat, kilala nyo si Jesus, naniniwala kayo kay Jesus, at the same time, alam nyo yung mga word, mga pangako ni Jesus. Para meron kayong, kaya sabi ng Lord, if you abide in me, or if you remain in me, and my words remain in you, sabi po dyan, ask whatever you wish. Of course, according to the word of God. Ask whatever you wish and it will be done for you. So just say the word. Alam niyo po, ang malaking pagkakaiba po natin ng centurion, ang centurion hindi na alam ang word ni Jesus. Tayo alam po natin ang word of God, 66 Bibles. Kaya ngayon po, hindi na po natin pwedeng ipag-pray ngayon, Lord, just say the word. He already said the word. Nasa Bible na po. Sinabi na po ng Lord, if you need healing, sinabi po niya, by His stripes, you are healed. You need finances po, financial breakthrough. Ang sabi po niya, according to His glorious riches, He will supply your need. Just tayo ngayon ang magsasabi ng word. The word is nasa heart na po natin, nasa bibig na po natin. So hindi na po natin sasabihin, Lord, just say the word. Sinabi na po ng Lord. Nung sinabi niyang tetelestai, it is finished. Sinabi ko na, tapos na. Kaya sa atin po ngayon, sa Mark 11:22-24, paano natin i-apply to? Have faith in God. Kung meron kang pananampalataya sa buhay na Diyos, kung meron kang pananampalataya kay Kristo na siya lang ang Messiah, verse 23, sabi diyan, I tell you, sabi po ng Panginoon, truly I tell you, totoong sinasabi ko sa inyo, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea. Kapag kinausap mo ang bundok mo, ano po ang bundok nyo? Finances, healing, problema sa asawa. Ano pong problema po niya? Ano po yung mga bundok nyo? Speak to your mountain. Huwag niyong sabihin, Lord, kayo po ang gumawa nito. No, sabi ng Lord, speak to your mountain. Sabi dyan, if anyone says or speak to his mountain, go through yourself into the sea, and does not doubt. Hindi ka nag-aalinlangan. Doubt in their heart, but believes what they say will happen. Kung ano ang sinabi mo mangyayari. Because you believe in your heart, it will be done for them, ang sabi ng Panginoon. Kapag sinabi mo halimbawa po sinabi mo, ikaw, na espiritu ng alak, sabi mo sa sa bahay po. Kung anumang espiritu po yan, say to your mountain. Pag sinabi mo po, mangyayari if you do not doubt. Isa po sa mga madalas ko pong sinishare to, verse na dinideclare ko po yung Psalms 118:17 that I will not die but live. Sabi ng Panginoon, huwag kang maniwala sa doktor, mabubuhay ka. Mag-18 years na po ako nagdadialysis this coming January. Ganito po, katindi po ang power ng word. Sabi ng Lord, panghawakan mong salita ko, hindi ka mamamatay. I will not die but live and I will proclaim what the Lord has done. Kaya lagi ko pong sinasabi kung anong ginawa ng Panginoon at patuloy na ginagawa ng Diyos sa aking buhay ngayon. No, matindi po ito, sabi po ng Lord, i-declare mo. Pinapadeclare din po ng Lord sa akin yung hanggang ngayon, Philippians 4:13. No, I can do all things through Christ who gives me strength. Si Kristo lang po ang kalakasan ko. Si Kristo rin ang kalakasan mo. You need to say the word. Nung nasa COVID po ako, 14 years pa lang po ako nagdadialysis noon. Ang sabi ng doktor, kapag hindi mo ininom to, katulad ng kabila, baka mamatay ka. Abo ka na lang na makita ng... Ganyan po yung sinasabi nila. Lamaran la. Although sisingilan ka 45,000. Alam po ni Pastor Francis yan. Siya po yung servant ko noon. Kasi bawal ang mga kamag-anak o pamilya na sila mag-serve. Naka-quarantine po ang mga pamilya ko. Kaya ibang tao po, sakto, harap lang po ng bahay yung kanyang, yung bahay po. Sa St. Colby po siya, yung Mount Carmel, kaharapan lang po.
No, alam po niya yung testimony ko kung paano po yung ang Lord pati po sa pera nagmimilagro ang Diyos. If you have faith in God. Dineclare ko rin po, sabi ko doon sa nurse yung sinabi ng doktor, hindi ako mamamatay, lalabas akong buhay dito. Kaya nung 14 on the 14th day, 14th day ko po sa sabi ng Diyos, mag-declare ka na ngayong araw na lalabas ka. Kasi po, tinago po nila yung, yung resulta doon sa swab. Umaga pa lang, nandun na, 5 o'clock na wala pa silang, nung sabi ko kay Pastor Francis, Koy, kako, tingnan mga sa laboratory, baka tinatago lang, tinatago nga. Negative na po siya, dapat pala, umaga pa lang, lumalis na ako. Burida mag-extend ko hanggang Lunes. No, tsaka magkano? 40,000. Huwag niyang lawin ko yung bill, no? Lawin ko yung bill. Yung babayaran kong 40,000 lang pong kaya. Itang susulod ng papunta kang moon. Oh. Kaya doktor kay kebalo itsura kasi niyang lumubyak ako. Balam, alien niya, tinyang aduang kay Kenya. Kamusta na ka? Dit, alibang bang. Alam niyo ho, sabi ng nurse sa akin, hindi na daw po kayo makakalabas kasi po cut off na nung 4 p.m. Ang sabi ko, demonyo ka. Sabi ko, Satanas, muli ko. Kung gusto niyo pong lumabas, sabi niyo po ng nurse, binilikan ako, mag-cash daw po kayo. O sabihin niyo, magka-cash ako. Sabi ko, Lord, mag-cash ko, sabi ko. Balo ng kwento, yung pong mga nasa PhilHealth at saka po mga cashier, nag-extend po sila ng oras hanggang 7 o'clock para lang yung anak ng Diyos makalabas po sa dialysis. Bakit? Dineklara ko po, nung time na yon, dapat na akong lumabas. Kasi po, kahapon po noon, kung ngayon po ako lumabas, kahapon po lumabas na po yung bagong kotse ng misis ko kasi napapagod na po ako nag-aatid sa kanya sa pandemic at naano po yung ministry. Tapos po, Sabado, tinuruan ko po siyang mag-drive sa Clark po siya at Linggo, bigla po, Lunes, pinapasok na po siya. For 4 months, hindi po siya pumapasok. Because of, meron po siyang po sa heart. So, pwede po, na-excuse po yun. Work from home po siya. Pero sabi, sa Lunes, ka na po. Tingnan niyo po yun. 2 araw na practice sa bagong kotse niya. Nung pong umalis po siya, Lunes po yun, magdadialysis ako, nagpe-pray po ako, Lord, ingatan niyo, miss ko. Nung tinuturuan ko po siya sa Clark, bigla yung linog yung kaya, galit na galit po yung, mo gagawin yan. Kaya nga po yung pero pinagsa Diyos ko po. Na dineclare ko po na walang mangyayaring masama sa amin. Sabi ng Diablo, hindi ka na makakalabas yan. Ang misis mo, pipilitin niya mag-drive. Mabanggaya, barakal ka, problema ka niya. Alam niyo po, pinapapasok ng Diablo, i-rebuke niyo po. Ang sabi po ng Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall ever prosper. And you shall refute every tongue. Paano mong re-refute every tongue that accuses you? With your tongue also. No, hindi kami mamamatay. No, hindi kami kawawa. Kami ay blessed. Speak the word. Amen. Alam niyo ba, marami po akong pwedeng i-testify sa inyo kung paano ko po in-speak ang word. Lalo na po yung panganay ko, kung matandaan niyo po, yung pong katulong po namin, kidnapper pala, nagbebenta ng mga bata. Ang huling binenta niya, mga anak niya mismo. Pero nung umuwi ako, alam po ni Pastor Ronto kasi siya ang pumunta sa bahay po namin sa Palmera noon. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Basta nang alam, kung pupunta ko saan, nung ko punta lang, ang alam ko lang, mag-pray. Pag uwi ko sa bahay, nag-pray po ako sa Lord. Lord, alam ko, walang imposible sa'yo. Hindi, sinabi ko kay Satanas, Satanas, bago lumubog ang araw, kailangan mong ibalik ang anak ko. Nung ali, mayari ka balat. Kaya ilublob ko na, kaya ang buri ko sabi mayari balat. Talaga rin kapangpangan niya ako makanya. Pero, may takutan niya Satanas. Bago lumubog ang araw, nakita po ni Pastor nito, binalik po si Nice. Yung panganay ko. Why? Because there is power in declaration. If you speak to your mountain and believe in your heart, it will happen to you. Kaya sabi ng Lord, tuloy natin, therefore I tell you, ang sabi po niya, whatever you ask for in prayer, ano man ang hilingin mo sa iyong panalangin, ang sabi po dyan, believe that you have received it and it will be yours. Kapag nanalangin ka, kapatid, magtiwala ka na nangyari na. Amen. Hindi yung, in Jesus' name, amen. Meron? Nino kaya ang ausang ko para utangan ko? Mete na. You need to believe na kahit anong sitwasyon mo, walang imposible sa Diyos. Believe in your heart. Say to your mountain, speak to your mountain.
hindi ko alam kung anong bundok mo. Kahit gaano pa kalaki ang bundok mo, powerful pa rin ang word ng Lord. If you believe from your heart that in Jesus' name, nothing is impossible. Sabi nga po, lagi natin sinasabi, Proverbs 18:21, yung death and life is in the power of tongue. Sa NLT sabi, the tongue can bring death and life. Pag sinasabi mong kawawa ako, lagi ka na ng kawawa. Pero pag gising mo sa umaga, kahit wala kang pera, wala kang almusal, wala kang 3-in-1 coffee, pero sinabi mo, I am blessed beyond measure, mangyayari if you believe from your heart. Kung nanghihina ka, parang may karamdaman ka, I rebuke you. You spirit of sickness, ala kang karapatan ka na ako. I am strong in Jesus' name. That by His stripes, I am healed. And today, parang wala kang pamalengke. Lord, you will supply my needs, not according to my pocket, not according to my salary, but according to your riches. Ayon sa iyong kayamanang hindi maubos-ubos. Hallelujah! Kung ano man pangangailangan mo, magsalita ka. Nanong silbi na paningasbuk mo, diyang mabulok yan. Nung ngayon ka magsalita. Yung silbi na niyan, lalaot na rin tao kaya ka, bad breath siya yan. Pero ang diyang bad breath ka, nung good words na rin lulwal kang asbuk mo, maging mabanglune yan. Amen. Just believe in your heart. Sabi ng Lord sa Numbers 14:28, no, now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kung ano yung madalas mong sinasabi, kung madalas mong sinasabi na ikaw ay aasenso, kung madalas mong sinasabi na ikaw ay mapapagpala, mangyayari yun. Pero kung sinasabi mo, kawawa ka, wala nang mangyayari, wala nang pag-asa, because there is power in declaration. Napakaraming verse po. There is power in declaration. Believe in your heart. Did you know ang salvation, ganyan din po siya? Ang sabi po sa Romans 10, no, beginning from verse 8, sabi po dyan, but what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. Ang nasa mouth na natin, dapat lang sabihin natin. Sabi po dyan, that is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, if you speak with your mouth, sabi po dyan, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ganito lang po kasimple ma-save. Declare with your mouth, Jesus is my Lord, and believe in your heart. Save ka na, kapatid. Ganun lang po siya kasimple. No? And then verse 10, ang sabi po dyan, for it is with your heart that you believe. Kaya nga po, we need to train our mind, discipline our mind, our hearts. I believe. And then speak to your doubts. I rebuke you, spirit of doubt. I rebuke you, spirit of unbelief. I will believe even if it is impossible. I will believe even if I don't understand. I choose to believe. Because it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Dagdag ko lang po ito. Pag 2 Corinthians 4:13. 2 Corinthians 4:13. Ang sabi po dyan, 2 Corinthians 4:13, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith of Elijah, same spirit of faith of Noah, Abraham, lahat po ng pinag-aralan po natin. If you believe we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Kung yung negosyo mo ngayon, sari-sari store lang, lagi mong sabihin, buksan na natin ang ating hypermart. Amen. Kung nakabisikleta ka lang ngayon, kapatid, o three-wheeler, sabihin mo, labas mo na yung Fortuner natin. Ang sabi ng iba, nagsisinungaling ka, no. I am agreeing with the Word of God that I am blessed beyond measure. Kung meron kang pinag-aaral na anak at ang pangarap mo, siya ay maging doktor, tawagin mo na siyang doktor. Ang pangarap mo maging engineer, tawagin mo siyang engineer. If you believe and therefore you shall speak, kailangan kang magsalita. Kung naniniwala kang magkakabahay ka before the end of the year, therefore speak. Kung naniniwala ka lahat ng utang mo bago matapos ang taon na ito, hindi mo lang nabayaran ang utang mo, kundi ikaw na ang nagbibigay, therefore speak. Kung naniniwala ka kahit cancer ang meron mo, naniniwala ka walang imposible sa Diyos, therefore speak. Speak faith. Speak Jesus.
Speak Jesus to your problems. Speak Jesus to your situation. Speak the word of Jesus to your circumstances. Because with Jesus, nothing is impossible. There is power in declaration. The key to unfailing faith, sabi po dyan, is to speak God's word and believe in our hearts that it will be done just as the word of God says. Di ba sabi ng centurion, Lord, speak the word. Sinabi na ng Lord, yung healing, nasa word na. You speak them. Yung provision, financial breakthrough, na sinabi na ng Panginoon, tetelestai, it is finished. Ang forgiveness, it is finished. Ang salvation, it is finished. Lahat ng kailangan po natin, tetelestai, tapos na. Ang kailangan lang po natin, magsalita po tayo. Iparinig po natin. Bakit hindi ba alam ng Lord? Alam ng Lord, pero yung diablo, maklakya. Ang demonyo, maklakya. Kailangan mong sabihin, kailangan mong isigaw that you are blessed because of the blood of Jesus. Tinubos ka na ng Panginoon. Wala nang karapatan ang sinumang demonyo sa buhay mo. Speak life to your family. Nakamanagkas. Amen. Boto lang may amen. Ako mga kasi managkas, pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sino pong naniniwala you are blessed beyond measure? Kahit may utang ka ngayon, wala ka sariling bahay ngayon, wala ka sariling tahanan ngayon, wala ka sariling bahay ngayon, blessed ka, kapatid. Beginning tonight, speak life. Speak Jesus. No, i-command mo ang mga mountains mo. Be thou removed. Amen. Amen. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of a Roman centurion. The Roman centurion had the unfailing faith in God because he loved the people of Israel. Pinagpala po ang nagbe-bless sa Israel. He valued the life of his servant. This is the royal law, to love your neighbor as yourself. He believed Jesus and the power of his word. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Last verse before we take the Holy Communion, Matthew 8:13. And the centurion, Jesus said, and to the centurion, Jesus said, go, let it be done for you as you have believed. The servant was healed at that very moment. Maganda po siya sa Tagalog. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka, sabi po dyan, mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Ano po ang inihiling nyo ngayon? Mangyayari ang inihiling nyo ayon sa inyong pananampalataya. Amen. Now, we will take the holy, sacred communion. Humiling kayo kay Lord. Mangyayari. Ask and it will be given to you. Knock and the door will be open to you. Seek and you shall find. Humiling tayo sa gabing ito sa Panginoon. Dahil hindi kinukwenta ng Diyos kahit gaano kalaki ang pangangailangan mo. Umabot pa yan ng billion o trillion. Kung nananampalataya ka, ibibigay ng Diyos. Amen po ba? Mangyayari ayon sa iyong pananampalataya. It will be done for you according to your faith. Hallelujah! Sinong naniniwalang may breakthrough tayo sa gabing ito? Praise Jesus! Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal